Welcome back on my YouTube channel. This is Kabayang Nida. For today's video po, ang atin pong tatalakayin ay kung paano ang pagbabayad ng loan sa ating tala gamit ang GCash. And before anything else po, don't forget po to subscribe my channel, Kabayang Nida, after nyong mapanood ang video ito. And then hit like kung nagustuhan mo, and then comment down below kung may mga tanong ka or any suggestions. And don't forget to click that notification bell to receive my new updates po. May mga DIY po tayo palagi, and then mga DIY and then tutorial and some other tips na may babahagi ko sa inyo. And before anything, mag-intro po muna tayo. Sa pagbabayad po ng ating loan sa tala, meron tayong tatlong kailangang dapat na sa ating kamay. Ito ay ang una, ang internet connection, and then dalawa, cellphone, at pangatlo ay ang ating GCash account. Kailangan po tayo ay may GCash account kung ito ang gagamitin mo sa pagbabayad sa tala. Pero ako po ay meron ng GCash, kaya o-open na lang natin sa ating pagbabayad ngayon at tayo ay magsimula na. At bago po tayo nga pala magsimula sa ating pagbabayad na ito, kailangan pumunta ka sa iyong tala apps at yung i-copy paste mo po yung reference number mo kasi kailangan mo dito sa pagbabayad. Let's start na po. Open natin ang GCash. Yan, meron na akong apps ng GCash. Ito po ay gamit na gamit ko. Bayo. Open. And then yan po. Remind me later. And then sa pagbabayad ng ating ng ating mode of payment ng ating tala ay sa GCash. Kaya open natin ang GCash, and then ang pipiliin po natin dito ay bills. And then, ang sunod po natin, ang piliin natin ay itong loan. Processing, wait. And then, piliin po natin si tala. Hanapin natin si tala dito. Ito po rin ang gamit ko sa aking pagbabayad ng internet provider sa paglo-load ko ng aking mga gagamiting data. Pag lumuluwas ako, nagde-data, dito rin po ako bumibili. Pagbabayad ko ng tubig, kuryente, at saka ng aking internet provider. Ito po ang ginagamit ko, GCash, para hindi na ako lalabas. Para hindi na kailangang maglakad pa ng malayo. Kasi wala akong driver. Malayo po ang bayaran ng tubig, kaya kailangan maglakad. Hindi ko makita si tala. Hanapin natin. Tulungan nyo akong hanapin si tala. Eto, nakita ko na si tala. In good hands. Tapos, ang atin pong babayaran dito. Magkano nga ba ang akin? Ang akin pong kinuha dito, naglaro-laro lang ako dito eh. Naglaro-laro lang ako. Nakakuha agad ako. 5 minuto lang. Nasa kamay ko na ang aking pera. At ang aking perang itong hiniram ko ay pinagpasarap ko lang. Kasi in good hands with tala. Ang akin pong hiniram ay 1,000 lang. Pero ang babayaran ay 1,168. Yan po ang sabi sa akin ni tala. Pero dadagdagan ko ng 20 pesos para sa processing fee. Para hindi mabitin, lagyan natin 1,183. Yan po ang inutang ko, 1,000 lang. Lalagyan pa ba ng period? Wag na. Sige, lagyan natin para masaya. And then tapos, ilagay po natin ang ating reference number. At ang aking reference number po ng tala ay kinopy paste ko na kanina bago ako magpunta dito sa GCash.
At ilalagay na natin, ipe-paste na lang. And then 11-digit mobile number. Ang ginamit ko ditong number ay ano nga ba? Hindi ko matandaan. 09. And then, optional naman po ang email address. Ayaw ko naman pong i-message na ako sa aking email at sobrang clog na ang aking email address. Protect your bills now. Thank us later. Ulitin natin. 0956. Tapos, ang aking reference number. Tapos, ito ang aking babayaran. Yan po ay 1,000 lang hiniram ko. Ang inutang ni Kabayang Nida ay 1,000 lang ngayong babayaran. Ako po ay humiram ngayon lang July, mga first week. Tapos ngayon 20, July 20. Kailangan ko ng bayaran kasi nilagay ko naman 15 days. Nilagyan pa nila ako ng palugit na ilang araw din. Kasi ayoko namang magtagal. Nag-try lang ako dito sa talang ito. Abay, ang bilis pala. Ano kaya ang pros and cons ng pagkuha dito sa tala? Let's try. Pagka na-finish ko na tong aking pagbabayad na to. Just pay bill. Gensure. Ayoko mag-gensure. Po-confirm natin kung yan nga ang ating babayaran. Reference number. Tama ba? 56127-460. May charge na 10 piso. Si GCash. Confirm. Ayan. May bayad na tayo sa ating GCash. Sa ating talang inutang. And thank you po sa pagsubaybay nyo sa akin dito at i-copy paste po natin itong ating resibong ito para naman may proof tayo. Screenshot natin. Thank you po sa inyong panonood at nawa po ay naintindihan ninyo ang aking DIY na ito, ang aking tips kung paano magbayad ng loan sa tala. Naglaro-laro lang si Kabayang Nida, nagkapera agad. Wow. Pero syempre, sa paglalaro ko ng paghiram ng pera, ay kailangan bayaran. Maging responsible po tayo. Kung ano ang nilagay nating date, yun po ang ating pagbabayad ng date, ng ating utang. Thank you po sa inyong pagsubaybay sa akin. Hatapos nyo hanggang dulo. Samahan nyo uli ako at magtatry uli ako kasi ang sarap umutang. Magtatry ulit akong umutang. Pag saan kaya ang punta ko na naman para makarating na naman kung saan saan. 1,000, malaki ang narating ko na to. 1,000 nito, malayo ang narating nito. Sari-sari na naman ako. Thank you po sa inyong panonood. Subscribe, like, and share. Narating mo ang dulo. And hit the notification bell to receive my new updates. This is Kabayang Nida. You're the best. At syempre, kailangan kong magsigurado na nakabayad nga yung aking GCash na yun sa aking tala. Yan po ang aking tala. Notification, payment success daw. O, di get it. O yan, wala na nga akong utang. Dati meron ditong laki-laking 1,000, 1 plus na yan. Ngayon, wala na. Cleared na ako ha, tala. Huwag nyo na akong sisingilin ha. Thank you po sa pagpapahiram ninyo sa akin. Nakatulong ito sa aking paglayas-layas. Paglalayas pala ako, tala na lang, tala. Thank you po sa pagsubaybay ulit. Ito pa ang PS, hindi pala PS, pahabol video, PV ang tawag. Yay! Thank you for subscribing, like and share. Hit the notification bell to receive my updates. You're the best.